Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lahat tayo ay dumaraan sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay. Pero kahit na gaano iyon kadilim ay may liwanag na naghihintay sa atin sa dulo, basta't magtiwala lamang tayo na habang may buhay ay may pag-asa. Ikaw ka barangay, natagpuan mo na ba ang liwanag sa madilim mong mundo? Dear Mama Mia, ang buhay ay parang isang sasakyan na laging naglalakbay papunta sa kanyang destinasyon. Sa ating paglalakbay ay hindi nawawala ang pagsubok na ating madaraanan. Madilim man o maliwanag man, lubak-lubak na daan ay kinakaya. Madulas na daan ay pinag-iingatan. Nasira man ang ating sasakyan dahil sa ating mga pinagdaanan, ay may mga bagong taong handang ayusin ito para muli tayong magpatuloy sa ating paglalakbay. Kagaya nga sa ating buhay ay may mga taong handang tumulong sa atin at magbigay liwanag sa madilim nating mundo. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Claire, 29 years old at kasalukuyang nakatira sa isang maliit na barangay. Unang-una ay nais kong magpasalamat sa tulong ng aking best friend na si Abby na siyang nagsulat nito para mailahad ko ang aking kwento. 6 na taon na rin po ang nakakaraan simula nang ako'y mabulag dahil sa isang aksidente. New Year po noon at maraming nagpapaputok na mga bata sa labas ng bahay. Hindi ko napansin na may mga batang nagpapaputok sa may gilid ko dahil busy ako sa panunood ng mga fountains sa harap ng bahay namin. Nagsindi sila ng paputok at nagkamali sila ng hagis kaya sumakto siya malapit sa aking mukha. Nasugatan ang mukha ko pero ang pinaka napuruhan, Mama Mia, ay ang mata ko. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Parang sinisilaban ng mga mata ko na tinutusok ng napakaraming karayom. Hindi rin nakatulong na kumikirot ang sugat ko sa mukha. Agad akong dinala sa ospital ni na mama at ang sabi nga ng doktor ay wala na akong pag-asang makakita pa ulit. Dahil daw sa matinding burn sa tissues ng mga mata ko na galing sa iba't ibang chemicals na nasa pulbura ng paputok. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa ng mga oras na yun, Mama Mia. Galit na galit ako sa mga batang naghagis sa akin ng paputok na yun. Sinisisi ko sila dahil sila ang dahilan ng pagkabulag ko. At dahil nga sa pagkabulag ko ay napilitan akong tumigil sa aking pag-aaral. Maya't maya akong umiiyak dahil sa sinapit ko. Itinatanong ko sa sarili ko kung bakit sa akin pa nangyari ang ganoon. Marami namang tao dyan na mas karapat-dapat na dumanas ng mga paghihirap na dinaranas ko. Alam kong masama ang mag-isip ng ganun sa kapwa, pero masisisi niyo ba ako, Mama Mia? Napakarami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral, pero paano ko pa iyon magagawa kung ang paningin ko ay wala na? 2 taon nga noon, Mama Mia, matapos akong mabulag, ay dumating ang taong naging liwanag ko sa napakadilim kong mundo. At hayaan niyo ako na ilahad ko ang kwento ko kung paanong nag-cruise ang aming mga landas sa magulong kalsada. Pauwi na kami ng best friend kong si Abby noon galing sa isang fast food restaurant nang masabit kami sa gulo ng 2 grupo ng mga gangster.
naman kasi hanggang ngayon hindi pa nila pinapaayos tong daan dito. Sabi ko naman kasi sa'yo mag-tricycle na tayo eh. Ngayon nagre-reklamo ka dyan. Ang mahal naman kasi ng pamasahe kung magta-tricycle tayo. Walking distance lang naman ang bahay natin. Sige na. Alalayan mo na lang ako mabuti at baka masubsob ako. Pangit na nga tong mukha ko, baka masira pa lalo. Ay naku, ewan ko kung joke ba yan o sarcastic ka lang. Sarcastic yun. Alam kong wala ako sa posisyon para sabihin to. Pero think positive, Bes. Ang mahalaga buhay ka. Ano pa bang silbi ng buhay ko kung hindi ko naman magagawa yung mga bagay na gusto ko? Limitado na ang galaw ko dahil bulag ako. Daig ko pa ang patay. Sorry, Bes. Alam ko mahirap yung pinagdadaanan mo. Wala kang idea, Bes. Unless ikaw ang mapunta sa posisyon ko. Tatahimik na nga lang ako. Baka sa akin mo na naman maibuntun yung galit mo sa mundo. Oh, kapit ka lang na mabuti sa akin. Kanina pa ako nakakapit sa'yo. Ikaw lang tong mabagal maglakad. Ay, wow ah! Inaalalayan kasi kita, haler. Pinag-iinitan mo na naman akong bruha ka. Hindi kita pinag-iinitan. Ang sarap mo lang kasing asarin. Pikon ka kasi palagi. Eh kung ikaw kaya asarin ko, iwanan kita rito eh. E di iwanan mo. Magpapasagasa na lang ako sa mga sasakyan dyan. Maghunos tili ka nga sa mga pinagsasasabi mo dyan, uy. Suicide yung naiisip mo. Biro lang. Oo, galit ako sa mundo. Dahil sa dami-rami ng tao, ako pa talagang nabulag. Pero hindi pa naman ako nasisiraan ng ulo para mag-suicide. Dapat lang, no? Isipin mo na lang kung anong mararamdaman ni Tita Amalia kapag namatay ka. Oo na. Magmimisa ka na naman yan eh. Piloso po ka talaga. Ay! Anong nangyayari, Bes? Dalian na natin, Bes. Naku po, may magrarambulan pa yata rito. Baka masampulan tayo. Sige, pati mo Teka, na doon! dahan-dahan naman. Hawakan niyo! Hindi ako makakatakbo. Bes, kailangan na nating tumakbo. Papunta na yung mga kunukoy dito. Ay! Nagbabatuhan sila ng bato. Yuko, Bes! Yuko! Sumakay ka na nga lang sa likod ko para mabilis tayo. Ayun na sila! Gaga, ang bigat-bigat ko. Hindi mo naman ako kayang buhatin. Ayun! May eskinita ron! Tara, Bes! Magtago muna tayo ron! Oo, sige. Alalayan mo ko. Bes! Bes! Ay, Diyos ko po! Bes! Hala! Tumutugo ang ulo mo, Bes! Kailangan ko humingi ng tulong. Pero hindi kita pwedeng iwan dito, Diyos ko po! Tulong! Tulungan niyo kami! Yung kaibigan ko! May nakakarinig ba sa akin? Tulong! Kuya! Tulungan niyo kami, yung kaibigan ko! Tabi! Dahan-dahan, kuya! Yung ulo niya! Tumawag ka na agad ng tricycle! Mama Mia, nawalan nga ako ng malay matapos akong tamaan ng bato sa ulo ko. Ang kwento sa akin ni Abby ay may lalaking tumulong sa kanya para madala agad ako sa pinakamalapit na ospital. Hiningi rin daw niya ang cellphone number ni Noah para formal kaming makapagpasalamat sa kanya kapag nakalabas na ako sa ospital. Ayon pa sa kwento noon ni Abby ay tinawagan niya si Mama at sinabing nasa ospital ako kaya galit na galit daw ito sa kanya. Sinisisi siya ni Mama kung bakit ako napahamak. Kung tutuusin naman, Mama Mia, ay kasalanan ko dahil ako ang nagpumilit na samahan ako ni Abby na kumain sa labas. Naaawa lang sa akin si Abby kaya pinagbigyan niya ako at nakiusap siya kay Mama na payagan akong lumabas. Nagising na lamang ako dahil sa lakas ng boses ni Mama at nasa ospital pa ako, Mama Mia. Ito na nga bang sinasabi ko eh! Kaya ayoko siyang payagan lumabas kasi hindi maganda ang kutob ko! Pero nagpumilit ka pa! Sorry po talaga, tita. Hindi naman po namin alam na may mangyayaring ganito. Kasi hindi ka nakinig! Kayo
sa bahay, di sana walang nangyaring ganito. Tingnan mo, dahil sa nangyari na ospital na naman ang anak ko. Sorry po talaga. Magagamot ba ng sorry mo yung sugat sa ulo ng anak ko? Ma? Claire, anak, Diyos ko po, masakit ba ulo mo? May iba pa bang masakit sa'yo? Nasan po ako? Nandito ka sa ospital, nak. Di ba sinabi ko na, wag na kayong tumuloy? Tingnan mo tuloy ang nangyari. Napahamak ka pa. Papatayin mo ba ako sa nerbiyos? Sorry ma, ano po bang nangyari? Di ba nga naipit tayo sa mga nag-aaway na mga gang? Nagbabatuhan sila tapos tinamaan ka sa ulo kaya nawalan ka ng malay. Ngayon niyo sabihin na mali na pinagbawalan ko kayo na umalis kanina. Sorry po ma, hindi na po mauulit. Talagang di na mauulit dahil ito na ang huling beses na papayagan kitang lumabas. Pero ma... Wala nang pero-pero. Buo na ang desisyon ko at hindi ko muna papayagang pumunta sa atin si Abby. At baka kung ano na naman ang maisipan yung gawing dalawa. Ma, naiintindihan ko kung bakit ayaw niyo akong lumabas. Pero yung di niyo papuntahin si Abby sa bahay, ibang usapan na yun. Ginagawa ko to para magtanda kayong dalawa. Ang sabi sa akin ni Abby, hindi kanya pababayaan. Pero ano nangyari? Nandito ka ngayon sa ospital. Pareho kasing matigas ang ulo niyong dalawa eh. Walang kasalanan si Abby, kaya huwag kayong magalit sa kanya. Ako ang pumilit sa kanya na samahan niya ako. Sawang-sawa na ako sa bahay, ma. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. At ikaw, Abby, hindi pa tayo tapos ha? Masyado mong kinukonsinti ang anak ko. Hindi ginusto ni Abby na mapahamak ako. Walang may gusto sa nangyari. Tama na, Claire. Ayoko nang marinig ang anumang pagsuway galing sa'yo. Hindi ka marunong makinig. Huwag niyo na po pagalitan si Claire. Sorry po ulit, tita. Huli na to, Abby! Mama Mia, naaawa ako kay Abby habang pinapagalitan siya ni Mama. Wala naman talaga siyang kasalanan. Ako lang talaga itong mapilit. Pero napakiusapan ko naman si Mama na payagan pa rin na pumunta sa bahay si Abby para hindi ako gaanong mabagot at malungkot. Kinabukasan nga ay pinayagan na rin akong lumabas ng mga doktor. Pwede naman daw akong magpahinga sa bahay at hindi naman daw malala ang tama ko sa ulo. Niresetahan lang nila ako ng mga pain relievers. At nagbilin pa sila kay Mama na palitan kada 3 oras ang benda ko sa ulo. Nang makauwi kami sa bahay ay dumiretso agad kami ni Abby sa kwarto ko. At nagpaalam siya na isi-save ang number ni Noah sa cellphone ko, Mama Mia. Noah daw kasi ang pangalan ng lalaking tumulong sa amin para madala ako sa ospital. Ikwinento pa ni Abby kung gaano daw siya kataranta ng mga oras na nawalan ako ng malay at dumating si Noah. Maya-maya pa, Mama Mia, ay nagpaalam na sa akin si Abby na uuwi na muna siya para makapagpahinga. Magdamag daw kasi siyang hindi nakatulog sa pagbabantay sa akin sa ospital. Nang makaalis siya ay agad kong kinapa ang cellphone ko at dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina. Gamit ang tungkod ko ay natuntun ko ang kinaroroonan ni Mama. Nakiusap ako sa kanya na tawagan niya ang number ni Noah. Nagtanong siya kung sino si Noah at sinabi kong yun ang taong tumulong sa amin. Kaya wala na ring nagawa si Mama kundi i-dial ang numero ng cellphone ni Noah. 2 beses lang itong nag-ring bago may sumagot at nagpakilala ako kaagad sa kanya. Nagpasalamat ako kaagad, Mama Mia, at kinumusta pa niya ang lagay ko bago niya ibinaba ang tawag. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam na ang pagkakaaksidente ko pala ay magiging dahilan para makilala ko ang tao na magsisilbing liwanag sa madilim kong mundo. Mama Mia, ilang araw na rin ang nagdaan at hindi na nga ako nakalabas ng bahay simula nang makauwi ako galing sa ospital.
Sinigurado rin ni Mama na bantay sarado ako kaya naman dinadalaw-dalaw na lang ako ng best friend kong si Abby sa bahay namin. Para kahit papaano ay mabawasan ang pagkainip ko. Ayoko na rin namang lumabas ng bahay kasi hindi ko rin naman nakikita ang paligid ko. Nagkakasya na nga lang ako sa pagkukwento sa akin ni Abby ng tungkol sa mga nangyayari sa labas at mas madalas pa nga siyang may baon na chismis para sa akin. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Abby. Dahil sa lahat ng naging kaibigan ko, siya lang ang nanatili sa tabi ko matapos akong maaksidente. Naikwento ko nga sa kanya na nakausap ko na si Noah at nakapagpasalamat na ako. Excited naman si Abby na nakikinig lang sa akin at nagtatanong kung ano pa raw ang napag-usapan namin. At sinabi kong kinumusta lang ni Noah ang lagay ko. Pero hindi ko muna binanggit sa kanya na halos araw-araw ay tumatawag si Noah para kumustahin ako. Tsaka kasi na kapag sinabi ko kay Abby ay mangungulit lang yun ng kung ano-ano at kung ano-ano lang din ang iisipin niya. May pagkaala Cupid pa naman si Abby, Mama Mia, dahil ang hilig niyang mag-matchmake ng kung sino-sino. Nagkwento na lamang ako noon na kahit papaano ay may iba akong nakakausap bukod kay Abby. Hindi naman ako naiilang kapag kausap ko si Noah sa cellphone dahil ramdam ko naman, Mama Mia, na mabait siyang tao. Nanghihinayang lang ako minsan dahil saglit lang kaming nakakapag-usap dahil marami raw siyang inaasikaso at naiintindihan ko naman. Kung tutuusin nga ay hindi naman niya obligasyon na tawagan ako araw-araw. Pero ang masasabi ko lang ay sa ilang araw naming pag-uusap ay naging palagay na ang loob ko sa kanya. Kaya naman excited ako lagi sa paghihintay kung kailan siya ulit tatawag. Isang beses nga na tumawag siya sa akin ay nag-open siya kung ano ba talaga ang tunay niyang pagkatao, Mama Mia. Kumusta na? Araw-araw mo nang tinatanong sa akin yan. Hindi ka pa ba nagsasawa? Ba't naman ako magsasawa? Okay na ba ulo mo? Di na ba sumasakit? Hindi na nga. Ayos na ako. Mabuti naman kung ganun. Anong ginagawa mo ngayon? Nakahiga lang ako dito sa kwarto ko habang kausap kita. Napansin ko lang lagi kang nakahiga kapag tumatawag ako. Wala ka bang ibang ginagawa? Di ka ba nag-aaral o nagtatrabaho? Ano kasi, di ba nga kagagaling ko lang sa ospital? Naka-sick leave ako ngayon sa trabaho. Oo nga pala. Sorry. Lutang ka ah. Ikaw ba, anong ginagawa mo? Himala, hindi ka nagmamadali ngayon. Wala naman na kasi kaming ginagawa ng mga brad ko. Saka umuwi muna ako sa amin para magpahinga. Bakit? Saan ka ba galing? Galing ako sa hideout namin. Kaso medyo magulo kaya umuwi muna ako. Hideout? Ano ka? Mafia boss? Masyado namang high class yung mafia boss. Gangster lang ako. Gangster? Seryoso ka? Oo, nakakagulat ba? Kasama ako dun sa mga nagra-riot na grupo. Nakita ko nga na tinamaan ka ng bato sa ulo kaya bumalik ako sa pwesto nyo para tulungan kayo. Gangster ka nga talaga? Oo, bakit ayaw mong maniwala? Kasi parang ang labo. Ang bait-bait mo kaya. Di naman porke gangster masasama na kami. Grupo lang naman yan ng kapatiran namin. Brotherhood, kumbaga. Sa gang, pamilya na ang turingan namin. Kasi yung iba sa mga kagrupo namin, ulila na. At bilang leader nila, ako ang tumatayong magulang nila. Wow, nakakabilib ka naman pala. Ilan ba kayo sa grupo nyo? Paano kayo kumakain? May trabaho ba kayo? Isa-isa lang ang tanong. Masasagot naman lahat yan. Pasensya na. Curious lang kasi ako kung paano ba mabuhay ang mga gangster. Mahirap. Kasi ang tingin
sa amin, madalas salot kami sa lipunan. Kapag may nakawang nangyari, kami agad ang napagbibintangan. Pero di na lang namin pinapansin dahil alam naming malinis ang konsensya namin. Tungkol naman sa tanong mo kung ilan kami, nasa 30 plus na kami at madadagdagan pa yun. Kung paano naman kami kumakain, may pondo kami para panggastos namin sa pagkain. May trabaho rin kami pero di regular. Paminsan-minsan, sumasideline, racket-racket pero sa legal na paraan. Di kami gumagawa ng mga illegal maliban na lang talaga sa pakikipagrambulan sa kabilang grupo. Bakit nga ba kayo nagrambulan nung araw na yun? Gumanti lang naman kami kasi kinursunada nila isa sa mga bata ko. Maigpit na batas namin mga gangster na kapag isa sa amin ang nasaktan, gaganti at gaganti kami. Hindi pa delikado yon? Paano kung hindi lang simpleng rambulan ang mangyari? Paano kung magpatayan na kayo? May mga bagay na di maiiwasan. Kung may mamamatay, may mamamatay. Ang matira ang siyang matibay. Hindi ka ba pwedeng tumiwalag sa grupo nyo? Nag-aalala kasi ako sa'yo. Baka sa susunod mapano ka na. Ako ang leader ng grupo. Di ko sila pwedeng basta-basta na lang talikuran. Marami silang umaasa sa akin. Pero salamat sa pag-aalala mo. Kahit papaano, mas lumakas ang loob ko. Huwag kang mag-alala. Lagi akong mag-iingat. Magkikita pa tayo eh. Matapos nga ang pag-uusap naming yun, Mama Mia, pakiramdam ko ay mas nakilala ko si Noah. Lalo akong bumilib sa kanya dahil sa pagmamahal niya sa mga kagrupo niya. Lumipas pa nga ang maraming buwan at mas nakikilala namin ang isa't isa na sobrang komportable na kami na magsabi ng lahat ng saloobin namin. Halos wala na nga kaming sikreto sa isa't isa. Maliban na lang sa pagiging bulag ko. Hindi ko pa kasi nasabi sa kanya ang tungkol sa kalagayan ko sa takot na baka iwasan niya ako kagaya ng ibang mga kaibigan ko na iniwan ako sa ere nung malaman nilang bulag na ako. Ang daming senaryo na pumapasok sa utak ko kung sakali na sabihin ko na kay Noah ang totoo kong kalagayan. Natatakot ako dahil napamahal na sa akin si Noah. Naisip kong habang buhay na itatago ko na lang sa kanya ang tungkol sa kondisyon ko kung yun lang ang paraan para manatili siya sa buhay ko. Pero kagaya nga ng sinabi ni Noah ay may mga bagay na hindi maiiwasan. Nakiusap siya sa akin na magkita kami pero natatakot ako. Ano na lang kaya ang sasabihin niya kapag nalaman niya ang totoo? Pero naisip ko rin, Mama Mia, na dun ko masusubok ang tunay na ugali ni Noah kung magkikita kami. Kaya sa bandang huli ay pumayag na rin ako. Nag-ipon ako ng lakas ng loob para makapagdesisyon. Nahirapan lang talaga ako noon na makiusap kay Mama na papuntahin si Noah sa bahay namin. Ma, sige na please. Umayag ka na. Huwag matigas ang ulo mo, Claire, ha? Pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Man naman eh. Dito ko na nga lang siya pinapapunta kasi di nyo rin naman ako papayagang umalis. Pagkakataon nyo na rin po to na makapagpasalamat sa pagtulong niya sa akin. At nangangatwiran ka pa talaga? Gusto ko lang naman po na makilala ng personal si Noah kahit hindi ko naman siya makikita. Ay, nag-aalala lang naman ako, anak. Hindi natin kilala ng lubos yung Noah na yan. Hindi natin alam baka nagpapanggap lang siya na mabait at kapag nakuha na niya ang tiwala mo, tatraydorin ka na niya. Ma, ramdam ko po na mabuting tao si Noah. Magtiwala naman po kayo sa instincts ko. Babantayin niyo naman po ako, diba? Ay, ano pa nga ba? Basta dito lang kayo sa sala. Maigi na rin na mapag-aralan ko ang kilos ng mga taong nakapaligid sa'yo. Ano nga kasi yung kasabihan na yon? Keep your friends close and your enemies closer? Tama ba, anak? Tama, yun po yun.
Pero sinisigurado ko po sa inyo na hindi enemy si Noah. Isa pa, ayoko na rin naman pong itago kay Noah ang totoong kalagayan ko. Kung sakali man po naiwasan niya ako dahil bulag ako, tatanggapin ko ng maluwag sa dibdib ko. Pero kung mananatili siya sa tabi ko bilang kaibigan, magiging masaya po ako. Kung yan ang desisyon mo. Pero hindi pa rin ako kampante sa Noah na yan. Pumapayag lang ako dahil gusto ko siyang makilates. Naintindihan mo? Opo, salamat po sa pagpayag. Papupuntahin ko na lang po si Abby rito para may kasama po akong makipag-usap kay Noah. Mabuti pa nga. Kailan ba pupunta yung Noah na yan dito sa bahay? Ang sabi niya, bukas daw po. O sige, para makapaghanda ako ng mga gamit na panlaban kung sakali mang gagawa siya ng hindi maganda. Exaggerated ka naman, ma? Mabuti nang laging handa sa oras ng sakuna. Sakuna talaga? Ano yun, bagyo? Huwag kang ang nega dyan, ma. Think positive lang. Basta, wag lang talaga magkakamali ang Noah na yan at hahabulin ko talaga siya ng itak ko. Si mama talaga. Basta kung ano man ang maging resulta ng pagkikita nyo, nandito lang ako anak. Kami ni Abby, dadamayan ka namin. Sa ngayon, hindi ko na muna hahadlangan ang kaligayahan mo. Dahil ayoko man aminin, nakikita ko ang epekto niya sa'yo. Nagagawa mo na uli ang tumawa. Yun lang muna sa ngayon anak, masaya na ako. Thank you, ma. Kasi sa kabila ng pagiging pasaway at bugnutin ko, hindi niyo ako sinukuan. Siyempre naman, anak kita eh. At mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo, ma. Matapos nga ang mahaba-habang pakiusapan, ay napapayag ko rin si Mama Mia. Naiintindihan ko naman kung saan siya nanggagaling. Pero gusto ko ring patunayan sa kanya na mali ang iniisip niya tungkol kay Noah. Masaya ako ngang ibinalita kay Abby ang plano naming pagkikita ni Noah at excited para sa akin ang best friend ko. Excited din naman ako pero hindi ko maiwasang hindi kabahan dahil hindi ako sigurado sa magiging reaksyon ni Noah kapag nakita na niya ako. Sari-saring katanungan ang naglalaro noon sa isip ko, Mama Mia. Matatanggap niya ba ako o mandidiri ba siya sa akin? Halos hindi nga ako nakatulog ng gabing yun dahil sa sobrang antisipasyon sa kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Pero dinalaw rin ako ng antok habang nagpapatugtog ng music sa cellphone ko. Kinabukasan nga ay maagang dumating si Noah sa bahay. Nandoon na rin si Abby para alalayan ako. Pero hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pinagpapawisan ng mga kamay ko sa sobrang kaba sa maaaring sabihin ni Noah sa akin. Pero Mama Mia, napawi ang lahat ng kaba ko nung sabihin ni Noah na matagal na niyang alam ang tungkol sa kalagayan ko at hinihintay lang niya na ako ang magsasabi sa kanya. Nagtataka man ako kung paano niya nalaman ay hindi ko na inisip yun dahil ang tanging mahalaga lang sa akin ng mga oras na yun ay ang kaalamang tanggap ako ni Noah. Matapos ang pagpunta ni Noah sa bahay namin ay mas naging malapit kami sa isa't isa, Mama Mia. Masayang-masaya naman ako dahil pakiramdam ko ay nabuwag na ang pinakamalaking pader na nakaharang sa pagitan namin. Naging mas open na kami sa isa't isa, pero ang hindi ko inaasahan ay nung magtapat sa akin si Noah. Mahal na raw niya ako matagal na at gusto niya akong ligawan. Pero imbis na matuwa ay natakot ako. Ano ba naman kasi ang mapapala ni Noah sa akin? Bulag ako at magiging pabigat lang ako sa kanya kung sakali. Naisip ko rin na baka kantsawan lang siya ng mga kagrupo niya. Pero pinaramdam sa akin ni Noah na seryoso siya at malinis ang intensyon niya sa akin.
Nakausap na rin niya ang mama ko at nagkasundo sila na sa bahay lang ako pwedeng ligawan ni Noah. Kaya naman halos araw-araw na akong binibisita ni Noah sa bahay. Nakumbinsi na rin si mama na mabuti siyang tao dahil nakikita naman daw niya kung paano ako asikasuhin ni Noah at kung gaano niya ako kamahal. Pero nandoon pa rin ang pagiging alerto at maingat ni mama. Halos araw-araw nga na yun ay hindi pumapalya si Noah sa pagbibigay sa akin ng kung ano-ano. Sinabihan ko na nga siya na hindi na niya kailangang gawin yun dahil sapat na sa akin ang maramdaman ang presensya niya. Mama Mia, si Noah na nga ang nagsilbing liwanag ko sa madilim kong mundo. Ipinaramdam niya sa akin na kahit anong mangyari ay nasa tabi ko lang siya lagi. Lagi niya ring sinasabi sa akin na habang may buhay ay may pag-asa. At pinanghahawakan ko ang mga salitang yun at ginawang inspirasyon sa araw-araw na paggising ko. Mas lalo ko na ring natatanggap ang pagiging bulag ko, Mama Mia. Dahil ang mahalaga ay may ibang paraan pa ako para ma-enjoy ang buhay kahit na hindi na ako nakakakita. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay papabor sa akin ang panahon. Dahil madalas pa rin kaming hindi magkaintindihan ni Mama nang dahil kay Noah. Sagutin si Noah, Bes. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Mama. Ay, sorry. Pero akala ko ba okay na si tita kay Noah? Okay lang sa kanya na dito manligaw sa bahay si Noah. Pero hindi pa niya nababanggit na anytime pwede ko nang sagutin si Noah. Medyo ingat pa rin kasi si Mama. Pero alam ko naman na matatanggap rin niya si Noah. Si tita kasi, may pagka-KJ minsan. Kala mo naman hindi niya naranasang ligawan nung kapanahunan niya. Hinaan mo yung boses mo, Bes. Pag ikaw talaga narinig ni Mama. Baka di ka na makabalik dito, Abby. Ah, ganon. Pinagtutulungan niyo ako. Eh di, sige, kayo na. Ano bang laban ng single na katulad ko? OA mo single daw. Kung di lang kita kilala, baka maniwala ako. Grabe siya Single ako ngayon. Pero bukas hindi na. Beso, si Noah inaaway ako. I second the motion sa sinabi niya. Ano to? Butuhan ng class officers? Siya nga pala, Claire. Pwede kaya tayong magpaalam kay tita na mamasyal? Tayong tatlo ni Abby. Di ko alam Pinagbawalan na kasi ako ni Mama na lumabas ng bahay. Tayong tatlo naman Mamamasyal lang naman tayo. Walang mamamasyal. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na bawal lumabas ng bahay si Claire. Tita, di ko naman po sila pababayaan Basta, hindi pwede. Hindi porke malawag kitang tinatanggap dito sa pamamahay ko pwede mo nang kalad ka rin ang anak ko kung saan-saan. Ma, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Noah. Nagsuggest lang naman po siya na mamasyal kami. Hindi ka nga pwedeng umalis ng bahay. Maliwanag? Ma, habang buhay niyo na lang ba akong ikukulong dito sa bahay? Buryong-buryo na ako rito. Gusto ko naman makasagap ng ibang hangin. Ano, susuwayin mo na naman ako? Tapos ano? May mangyayari na naman sa'yong masama tapos ma-hospital ka na naman? Ma, inip na ako dito sa bahay. Naiinip ka pa sa lagay na yan? Araw-araw ka nang pinupuntahan ni Abby at Noah Tama ka na sa pangangatwiran mo sa akin, Claire, ha? Kotang-kota ka na. Hayaan mo na, Claire. Makinig na lang kayo sa mama mo. Naiintindihan ko kung bakit pinagbabawalan ka niya. Pero Noah… Shh! Naiintindihan kong pinanggagalingan ni tita. Ganyan din ako sa mga kagrupo ko. Marami pa namang next time. Mama Mia, gusto kong mainis kay Mama ng mga oras na yun. Feeling ko kasi ay kinukulong niya ako. Pero at the same time ay naiintindihan ko naman siya.
Ilang beses na akong naaksidente at alam kong natatakot lang siya na may mangyari ulit na masama sa akin. Pero ilang buwan na akong nasa bahay lang at hindi makalabas, kaya naman sabik na akong makalabas. Gusto ko rin maranasan na mamasyal kasama ang taong mahal ko. Pero hindi lingid sa kaalaman ni Mama na sinagot ko na si Noah at opisyal na nga kaming magkasintahan. Sa tagal na naming magkarelasyon ni Noah ay hindi ko naramdamang may kulang sa akin dahil pinunan niya ang mga yon. Si Noah ang nagsilbi kong mata at liwanag. Kaya hinihiling ko noon na sana ay tuluyan na siyang matanggap ni Mama na siya namang nangyari hindi kalaunan. Pero kung kailan akala ko ay maayos na ang lahat sa amin, ay doon naman nangyari ang panibagong bangungot sa buhay ko, Mama Mia. Dahil kung gaano nga kabilis na dumating si Noah sa buhay ko, ay ganun rin siya kabilis na binawi sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Ang huling gabi na kasama ko si Noah. Masaya pa kaming namasyal at kumain sa labas dahil pinayagan kami ni Mama. Yun nga rin ang first official date namin bilang magkasintahan. Pero pauwi na kami noon nung mangyari ang isang trahedya na bumawi sa akin kay Noah. Nag-enjoy ka ba sa date natin? Oo naman, sobra. Alam mo, tuwang-tuwa ako kasi natanggap na ni tita ang relasyon nating dalawa. Akala ko itatago na lang natin sa kanya habang buhay ang relasyon natin eh. Bungangera lang yun si Mama. Pero lahat naman ng sinasabi niya may sense at para na rin sa kapakanan ko. Alam ko naman yun. Kaya maswerte ka at may nanay ka na katulad ni Tita Amalia. Oo naman. Kaya nga thankful ako na siyang naging nanay ko. At thankful din ako na nakilala kita. Siya nga pala, Claire. Baala ko nang tumiwalag sa grupo. Talaga? Pero akala ko ba hindi mo sila pwedeng talikuran? Di ko naman sila tinatalikuran. Gusto ko lang na magsimula ng bagong buhay kasama ka. Yung malayo sa magulong mundo ko. Alam mo naman siguro kung anong ibig kong sabihin, di ba? Eh ano na lang ang sasabihin nila kapag kumalas ka na sa kapatiran nyo? Baka magalit sila sa'yo. Maiintindihan naman nila ako. Sa ngayon, gusto kong mag-focus sa'yo at sulitin ang bawat araw na magkasama tayo. Bakit ganyan ka magsalita? Para namang namamaalam ka na? Ano ka ba? Siyempre di natin kontrolado ang buhay natin. Di natin alam kung kailan babawiin ng Diyos ang buhay na ipinahiram niya sa atin. Tama na, huwag ka na magsalita. Ayoko yung tono ng pananalita mo. Ay, kailangan mong mamulat sa kalupitan ng mundo, Claire. Hindi lahat ng bagay papabor sa'yo. Pero kahit na anong mangyari, lagi mong tatandaan na habang may buhay, may pag-asa. Huwag mong kakalimutan yan. Lahat ng pagsubok, kaya nating lampasan. Basta, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Noah. Ikaw ang liwanag sa buhay ko. Paano na lang kaya ako kapag nawala ka sa akin? Hindi ako mawawala sa'yo. Hanggat nandyan ako sa puso mo. Naiiyak na ako. Bilisan na nga natin maglakad. Masakit na rin yung paa ko eh. Pwede naman kitang buhatin. Ayoko nga, mabigat ako. Uy! Noah? May problema ba? Sandali! Anong nangyayari? Bakit naririnig ko na parang namimilipit ka sa sakit? Ayos lang ako. Anong ayos ka lang? Diyos ko, hindi ka ayos, Noah! Ano bang nangyayari? Noah! Halika! Sabay tayong tumayo! Shh! Kalma ka lang, Claire. Huwag kang mabibigla. Pero nasaksak ako. Ano? Nasaksak ka? Sino sumaksak sa'yo? Tulong! Tulungan niyo kami! May nasaksak dito! Makiusap! Tulong! Noah! Kapit ka lang! Hihingi ako ng tulong! Huwag na. Hawakan.
na lang ang kamay ko. Nawa, hindi mo pwede gawin sa akin to. Hindi na rin ako kaabot. Shh! Huwag ka magsalita ng ganyan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Tulong! Tulungan niyo kami! Nawa! Mama Mia, para akong pinapatay sa sakit habang naririnig ko ang mga huling salita ni Noah at kung paano siya maghingalo. Para akong dinudurog ng paulit-ulit habang hawak ko ng mahigpit ang kamay niyang unti-unti nang lumalamig. Wala man lang akong nagawa para maligtas siya. Siguro kung hindi ako bulag ay may chance na makilala ko kung sino ang sumaksak sa kanya. Pero dahil bulag nga ako ay wala akong silbing witness. Kahit isang beses ay wala akong nagawa para kay Noah. Sa tulong ng isang lalaki na nagawi sa madilim na eskinitang iyon ay may nakakita sa amin at tinulungan akong madala si Noah sa ospital. Pero dead on arrival na siya, Mama Mia. Ayon sa mga doktor ay sa bituka siya nasaksak at marami ng dugo ang nawala sa kanya. At bago pa man daw kami makarating sa ospital ay hindi na tumitibok ang puso ni Noah. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay muli akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ilang pagsubok pa ba ang kailangang ibato sa akin ng Diyos bago ako tuluyang maging masaya? Ano ba ang kasalanan ko para danasin ko ang masasakit na pagsubok na yon? Sa tulong ng mga kagrupo ni Noah sa gang ay naiburol namin siya sa kanilang hideout. Doon ko lang din nalaman na ulila pala si Noah at walang kamag-anak. Kaya walang nag-claim ng katawan niya maliban na lang sa mga kasama niya sa kapatiran. Ikwinento ko sa kanila kung ano ang nangyari at sinabi nila sa akin na may ideya sila kung sino ang sumaksak kay Noah. At hindi sila titigil hanggat hindi nagbabayad ang gumawa nun sa kanya. Ilang buwan ko ring ipinagluksa ang pagkamatay ni Noah. Hindi ko alam na ang una at huling date namin, ayun pala ang huling beses na makakasama ko siya. Kaya pala ganun ang mga sinabi niya. Pahiwatig na pala yun na mamamaalam na siya. Ang masakit lang, Mama Mia, ay hindi ko man lang napaghandaan. Pero sa kabila ng nangyari ay hindi ako nagpatalo sa lungkot at pighati. Bagkus ay inalala ko ang mga masasayang alaala namin ng magkasama at ang palagi niyang sinasabi na habang may buhay ay may pag-asa. Sa kayon na, Mama Mia, ay kasalukuyan ng nakakulong ang taong pumatay kay Noah sa tulong ng mga dati niyang kagrupo. Napag-alaman din namin na matagal na pala itong may galit kay Noah at nakahanap ito ng pagkakataon para makaganti. Sa isip ko ay Diyos na lamang ang bahalang magparusa sa ginawa niya kay Noah, Mama Mia. Sa totoo lang, kapag naaalala ko ang mapait na sinapit ni Noah, ay hindi ko maiwasang malungkot. Dahil napakaikli lang ng panahon na nakasama ko siya. Pero hanggang ngayon ay nagpapatuloy ako sa buhay dahil alam ko na balang araw ay muli kaming magkakasama at muli kong masisilayan ang liwanag sa piling niya. At dito ko na lang tatapusin ang kwento ko, Mama Mia. Maraming salamat kung ito man po ay mapalad niyong basahin sa araw na ito. More power po sa inyong lahat at more power sa inyong istasyon, lalong-lalo na sa programa mong Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay, Claire. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin kung hanggang saan
saan hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay kita.